Dindo, parang hinakot mo na yung title ni Christian Bautista at ni Eric Santos bilang soulful balladeer. So, ano nararamdaman mo at ganito yung meron ka na kaagad tag samantala ng iba, inaabot pa lang ng ilang taon bago magkaroon ng title sa music industry? Sobrang blessed po, and hindi ko rin po ina-expect na magiging ganito yung pagtanggap sa akin ng industriya. And malaking parte po talaga yon yung sa press people like you po, and then sa mga tao na naniniwala sa akin. Hindi ka ba nag-aalala kasi syempre alam mo naman ng social media ngayon, di ba maraming mga pabash, maraming manalight or something. Ready ka ba? Sa parang hindi ka yata sanay sa ganitong mundo dahil you're a licensed civil engineer and a businessman. Tutulungan niyo po ako. um, Kasama po yun parte po yun ng laban natin, and without those po, hindi tayo sa bashing po, din ako gumagaling because of those mga bashing and those bad experiences. Doon po rin ako gumagaling bilang singer at bilang tao. So, kasama po yan. Pero naikwento na parang nagsimula ka or parang nahulma ka sa mga panlalait or something sa pambubuli. So parang challenge sa'yo pag merong mga ganito. Parang there was, nung bata ka, parang nakaranas ka ng pambubuli. And then, Yes, kaya ka nag-emerge bilang isang successful businessman and isang artist. Tama po yun. I was so thin and payat-payat ko, and maitim ako ng time po na yun. Because of those experiences, sabi ko gagalingan ko. I really nagsikap ako sa pag-aaral ko hanggang maging civil engineer po ako. Sabihin pa natin naging successful din ako bilang negosyante. And now, sinusubukan po natin yung singing career. Sana po matulungan tayo ng industriya para din po tanggapin yung ating mga musika. Napili mo si Morissette Amon at saka si Katrina Velarde bilang gustong makakulab sa concert at sa mga future recording mo singles. Bakit sila? Nakikita ko po kasi yung pinagdaanan nila, yung struggles nila, especially ni Katrina Velarde, no, na talaga nagsimula talaga siya as supply diva, talagang wala din siyang tumulong sa kanya, on her own lang din siya. So nakikita ko po yung sarili ko din sa kanila time. Si Regine Velasquez at saka si Mariah Carey ang isa sa mga idols mo na talaga namang lodi sa taas ng boses. Opo. Na halos ka parehas mo rin yata. Tenor ka kasi parang gano'n hindi. Opo. So, ito ba yung nagsilbing inspirasyon din sa'yo? Or dito ka rin ba humuhugot ng inspiration para mapagbuti or mapagbuti mo nga yung iyong craft bilang isang singer? Actually, tama po kayo kasi while listening to those songs, sobrang galing naman po talaga ni Ate Regine Velasquez, no? While listening to those songs, talagang matututo ka mag-delve out, no? Maging powerful yung rendition mo. At saka yung soul, yung kung paano talaga mabigyan ng puso yung awitin. Yun po yung talagang tatak ni Ate Regine Velasquez. And same way with Mariah Carey. Hindi ka lang mga singer, saka rin songwriter, composer. Ano nito mga kantang na-compose mo and ano pa ba yung maaasahan ng mga dumadami mong fans sa social media? Basically po, sabi ko nga po, when I sing, I tell my story. So, yung mga kanta na ginagawa ko is telling about myself. So, may mga songs po ako like Dapat Mahal and then The Bumubuhos, no? Those are unreleased songs po, and hoping na soon ma-release po natin siya. Sa taas ng boses mo, parang kaya mo namang walisin yung ibang mga singers, mga established singers ngayon. Hindi naman po nabubuhat ang bangko, pero kaya po nating sumabay, ma'am Ray. In case na lang may mag-invite sa'yo na mag-audition sa mga international singing competition, the likes of Asia's Got Talent and British Got Talent or The Voice, Australia, US, ganyan, open ka? Yeah, opo. Basta po, mabibigyan natin ng karangalan ng ating basang Pilipinas, open po tayo dyan. Napag-usapan na rin natin yung tungkol sa mga singles mo. Ano itong mga ito na aasahan natin at yung mga napapanood na rin or naka-upload na sa social media? Yeah, I have an upcoming single, yung pong nadinig nyo kanina, Pasko na Sinta Ko, my own version.
And there is this Bumubuhos, no, the upcoming single there. I have covers, no, in my YouTube channel like Somewhere Down the Road, Truly, Beautiful in My Eyes, no, You Raise Me Up. Sana po mapakinggan ninyo yun kasi talagang iba po yung rendition, iba po yung way na ginawa natin doon at magiging proud din po tayo bilang Pilipino dahil binigyan buhay po natin yung mga global hits like those what I've said. Please invite your viewers, your fans na sa ibang pang mga social media accounts and doon sa mga nabanggit mo na mapapanood sa mga social media music platforms. Yeah, this is Dinto Fernandez, your soulful balladeer. I'm inviting you guys to subscribe to my YouTube channel, Dinto Fernandez, and to my page, Dinto Fernandez Official. I also have my TikTok account and Instagram. Please follow me there para updated po tayo sa mga songs na gagawin ko in the near future. Last question, how are you related to Lorna Tolentino o kay Rudy Fernandez na parang yung feature nila Ralph and Renz parang nahahawig sa'yo? Yun nga po, ang dami po nagsasabi niyan. Hindi ko na rin po mabilang sa kamay, but basically yung pong roots ko is there also in dun sa Metro Manila. Hindi ko lang po masabi kung meron talaga kaming direct relation or direct affiliation with them. Thank you. Congrats.